Good evening mga idol at meron tayong isang sasagutin na comment sa aking YouTube channel. Bali ito ay lagi ko naman sinasabi at saka pinaliliwanag sa inyo kung paano yung mismong umpisa doon sa paglagay ng ating branches sa trongko. Lalo kung tayo nagsisimula pa lang sa mga cuttings or pwede rin gawin sa Yamadori dahil ito ay basic na isinasali natin pagdating sa Yamadori na dapat doon tayo lagi nakapokus pagdating sa paggawa ng branches. Shoutout sa iyo, idol. Hindi ko alam yung pangalan mo. Basta ilalagay ko lang dito yung comment mo para i-discuss natin yung gusto mong malaman kung saan pinatutubo ang branches sa trongko. So, bali, dalawang pentel pen lang gagamitin natin. Sorry mga idol nawala yung iba eh. So, magsisimula ulit tayo dun sa dati kong sinasabi na uulitin lang natin para dun sa iba na gusto nilang makita kung paano yung program ng branches sa trongko. So, magbibigay ako ng dalawang halimbawa sa branches. Back, front, trunk. Ito trunk to, yung bilog na to trunk yan Top view to ng trunk. So, bali ang nangyayari, ganito siya. So, ang pagbabasehan natin is yung mismong clocking, yung orasan. So, pag nagsimula tayo dito, halimbawa 12, 6, 3. Tapos, 9. So, mapapansin nyo, inuuna kong number is 12, 6, 3, tsaka 9. So, pag naglagay tayo rito, halimbawa na lang, ito yung 1, ito yung 2, 3, ito yung 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, ayan yung orasan na yung ginagamit natin na oras. So, ngayon, pag gumawa tayo ng branches, kinakailangan, ito yung sinasabi ko lagi na 4 o'clock. Ayan. Ito naman yung 8 o'clock. First branch. Second branch. Second branch. So, first branch, 4 o'clock. 8 o'clock, second branch. Then, back, 11. Yan. Back view. Tapos, 1 o'clock, back view. So, yan siya. So, ito yung ginagamit ko pag gumagawa ako ng homegrown or Yamadori. So, dyan ako pumapasok sa design na yan kasi kaya dapat nasa 4 o'clock, 8 o'clock, 11 o'clock at 1 o'clock. So, papakita ko sa inyo ang meaning ng 4, 8, 11, and 1 o'clock. So, pag gumawa tayo halimbawa ng trongko, ito ay basic pero minsan nahahalin tulad to sa Yamadori na hanggat maaari, doon natin dalhin. So, halimbawa ito. Ito yung first branch. Second. Ayan. Tapos, gagawa tayo ng branches sa likod, back branch. 1 o'clock. 1. 4 o'clock. 8 o'clock. Tapos, gagawa ulit tayo ng back branch sa likod. Halimbawa, nagkaroon tayo ng branches dito. Meron din dito yan. So, 11. Tapos, dito uli, branches uli yan. Hanggang makuha natin yung kumpleto. So, lumalabas ngayon lahat ng branches na nasa front na to, lahat ng nasa front na branches na to, naglalaro yun ng 4 o'clock, 4 o'clock, 4 o'clock.
8 o'clock, 8 o'clock, 8 o'clock. Then pagka gumawa uli tayo ng back branch, halimbawa na lang, gagawa ulit tayo ng back branch, dito uli yan, saan na yan, bawa yan, 1 o'clock, 11 o'clock. So, ganon yung paggawa para ito, walang eye-poking branches sa part na to. So, ayan. So, pwede tayong gumawa ng eye-poking pagdating na dun sa apex. For example, ito yung tinatawag kong 4 layer. 1 layer, 2 layer, 3 layer, then apex. So, doon sa apex, pwede na tayong mag-eye-poking kasi nga, kinakailangan mabuo na natin yung dome niya dun sa taas. So, pagdating dito sa first, second, and third, wala siyang eye-poking. So, I mean, magkakaroon siya ng branches dito sa part na to na nanggagaling lang din yun sa 4 o'clock or 8 o'clock na branches. Yun yung nagkakaroon ng saliwaan. Halimbawa, ito yung first branch, magkakaroon ng isang sanga dito. Ito yung second branch, magkakaroon ng sanga dito. Hanggang magkaroon siya ng movement na yung paddings natin na papunta sa taas. So, yun ngayon yun. Tapos, pagdating sa apex, okay lang na magkaroon tayo ng eye-poking kasi kailangan na natin i-close yun para doon sa dome. So, ito yung dome. Ito yung mismong dome. Ayan. So, first layer, second layer, third layer. So, yan yung basic na kinukuhanan ko dito sa clocking. Okay, doon naman tayo sa dating pinag-aaralan na nung sisimula pala ako mag-bonsai, wala pa to. So, ito yung dati na akala ko, okay na to. Halimbawa, ito siya. Kumukuha tayo ng branches dito mismo sa gitna. So, ayan. Tapos back. So, ang problema dito, kapag ka nasa front tayo, nakadipang ganyan yan, kita yung first branch, second. Pero yung back hindi nakita kasi nga, nakatago siya. So, hindi din tayo makapagpapalabas ng depth. Hindi kagaya nito, na pag ito ang sinunod natin, ito yung first branch natin, second, nakita nyo to, ayun yung depth. Oh. Ayun, nakita nyo? Ayan, may mga depth yan. So, nagkakaroon tayo ng depth kapag ka ito ang ginawa natin dahil pag nasa front tayo, nakikita natin to, yung 1 o'clock at 11 o'clock, nasa pagitan lang ng 4 o'clock at 8 o'clock. Hindi kagaya nito, kapag ka naka-side ka naman, naka-side kang ganyan, ang kita lang natin back at saka itong sanga na to. Hindi nakita to. So, ayun. So, yun yung nagiging problema natin. Kaya kinakailangan, ito, para sa akin, ito yung talagang ginagamit sa branches. So, yun. Tapos, kapag ka naman sa Yamadori, kahit sabihin na natin na meron halimbawang sanga, ang sanga natin nakaganyan tayo, merong sanga na gumanito dito, yung ganyang branches, nabigay ng kalikasan, huwag natin putulin, sayang. Kaya pwede natin gamitin yan na branches papunta dito dahil ito bigyan na ito ng ng kalikasan. So, ikaw na artist, ikaw na yung magdidepende at gagawa ng puno kung paano mo siya ihuhubog at pagagandahin. So, meron mga ganong senaryo na kinakailangan natin gawin doon sa puno kasi Yamadori naman yun. Pero kung halimbawa na lang na nakasasagabal talaga at merong magandang ibibigay pa yung puno, why not? Bakit di natin putulin, di ba? So, yun lang naman yung maibibigay kong senaryo doon sa paggagawa ng mga branches natin. So, kagaya nito, ito ngayon gamit na gamit ko sa puno ko lahat. Itong clocking na to. So, ayan. So, marami pa tayong pag-aaralan. Hindi lang sa branches na to ginagamit ang clocking. So, meron pa sa positioning ng roots, yan din ang gamit ko. Kung homegrown, mas maganda prepared ito. Then, sa secondary, generation branches, gamit din ang clocking. So, pagka nasa clocking na tayo, halimbawa ng generation branches, kung sa primary tayo, halimbawa primary, top view. So, dapat tumutubo yung branches natin sa 1 o'clock at 11 o'clock. Example, ito yung top view. So, nandito yung 1, nandito naman yung 11. So, ayan yun. So, ito ngayon ay back branch. Tapos, ito naman ay nasa gitna. So, ayan. Tapos, dito naman yung number 2.
Ayan. Bali, mabubuo ngayon yung 1, 2, 3 natin. 1, 2, 3. So, madalit salita, yung clocking, hindi lang siya ginagamit sa pagpatubo ng branches doon sa trunk. Ginagamit din yan pagdating doon sa generation branches at sa routing system natin. So, yun yung maibibigay ko sa inyo na advice pagdating sa generation branches, tracking branches, at saka sa mismong ugat ng ating puno. Madali natin mabivisual yung paggawa ng puno kapag dito tayo bumabase sa clocking. At yun lang mga idol, at hanggang dito na lang tayo. So tinalakay lang natin to, ibinalik ko lang yung nakaraan lesson natin para lang doon sa ibang mga bagong subscriber ko dito sa aking YouTube channel. At unang-una, shoutout sa iyo idol, at maganda tong binigay mong topic na to para maintindihan din ng iba kung paano ang pagsimula natin sa branches. Yun lang po. God bless.